ito ay hahanguin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 14. Yun pong may mga Biblia, inaanyahan ko po na buksan ang ating mabuting balita sa sulat ni San Pablo sa taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi, hindi po mawalang Biblia, ilagay po natin ang kamay sa tapat ng ating puso. Dati, kayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiya pagbanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat ng dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin po natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Lord to God, Lord Christ Jesus. Inuulit ko po, huwag pong maging kahinaan sa bawat isa sa atin kung tayo ay ilan lamang. Sapagkat isang damakmak po ang grasya ng Diyos na inihanda niya sa lahat. Subalit dahil ito ay ilan lamang ang tumugon sa panawagan ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapapalis yung biyaya na inihanda niya sa lahat. Kaya ang lahat po ng narito, siya makikinabang sa biyaya na biyaya. Lord to God, Lord to Jesus. Okay, pwede na po maupo ang lahat. Sabi nga po ni San Pablo sa mabuting balita na ating pinunghayan sa mga taga-Ephesian ay siya rin pong sinasabi sa atin sa kapanahunan. Dahil po sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay tinatawag ni San Pablo that we are the children of light. Amen? Tayo po ang mga anak ng nasa liwanag. Okay, kung atin kong babalikan yung mabuting balita na sinulat ni San Juan, meron po siya magandang sinabi dito. Dahil ang gospel po talaga ngayon is galing po sa mabuting balita ni San Juan chapter 9 verse 141. Ngayon po, meron po sinabi si Jesus, naparito ako sa mundong ito upang tumakoy. At nang sa gayon, makakakita ang mga bulag at mabubulag naman ang mga nakakakita. Open our spirit, narinig ito ng ilang Pariseyo na naroon at siya'y kanyang tinanong. Ibig mo bang sabihin, mga bulag kami? Yun po ang tanong ng Pariseyo kay Jesus. Sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinabi ninyo makakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Amen. Kung nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Tatanong ko ba? Kayo rin mga bulag. Kung kayo hindi bulag, ibig sabihin, kayo ay kasalanan. Kaya batiin ko natin ating mga tabi
Welcome, my fellow sinners. Welcome, my fellow sinners. Dahil tayo po ibulan, kaya tayo ay makasalanan. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, kung kayo ay mga bulag, wala sana kayong kasalanan. Dahil po tayo ay nakakakita, tayo ay lublog sa kasalanan. Totoo po yan. Kaya ang batiin po natin ang ating mga katabi, mga minamahal, mga kapatid, welcome sinners. Welcome, sinner. Subalit tayo po na tinawag ng Diyos at narito ngayon, hindi po tayo mananatili sa kasalanan. Amen. Dahil ibinibigay po ng Diyos niya, well, sila ay kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Kaya po ang ating pong paksa sa hapon ito, ating pong tatawagin o ang mabuting balita o ang gintong aral, ating pong pamamagatang living in the light of Jesus. Tatanungin ko rin kayo, tayo ba ay nasa liwanag na? Ulitin ko po tanong. Tayo ba ay nasa liwanag na? Okay. So, ibig sabihin po, kung tayo ay nasa liwanag na ngayon, ibig sabihin, tayo ay dating namumuhay sa kadiliman. Amen. Amen? Tayo ba ay nasa liwanag na? Ibig sabihin, tayo dati ay namumuhay sa kadiliman. Dati po tayo ay namumuhay sa kadiliman. Sa umayon kayo sa hindi, ito po ang katotohanan. Dahil ang lahat po ng naliwanagan, sila ay nanggaling sa kadiliman. Subalit hindi po tayo nanatili sa kadiliman yun. Kaya nga po pinahayag natin ngayon na tayo ngayon ay nasa liwanag na. At tayo ngayon we are now living in the light of Jesus. Mga minamahal, ang lahat ngayon na totoong kaliwanagan na ay tumaan sa madilim ng buhay at huwalay sa liwanag na kaloob ni Kristo. Totoo po yan. Tayo pong lahat ng liwanagan na at ang lahat po from the very start, simula po kay Eva at kay Adan, dumaan po sila sa madilim na landas ng buhay. Nagpasalin-salin hanggang sa dumating sa ating kapanahunan. Subalit dahil po sa kaloob na liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nahango sa kadiliman yun at ngayon tayo ay nakasadlak sa liwanag. Hindi po tayo nanatili sa kadiliman. Sabi po sa sulat ni San Juan chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang lumalakad o lumalapit sa akin ay magkakaroon siya ng ilaw at hindi na mabubuhay o hindi na lalakad sa kadiliman. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang lahat ng lumalapit sa ilaw magkakaroon ng liwanag at hindi na lalakad sa kadiliman. Amen? Tayo ba ay lumapit na sa liwanag? Amen. Mga minamahal, most of us, or many of us, or maybe all of us, we are experiencing spiritual blindness. Kung doon po sa mabuting balita, physical blindness po ang isang bulag na pinagaling ni Jesus. Subalit dito naman po sa sulat ni San Pablo, pinapakita po sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng naliwanagan na, sa lahat ng nanggaling sa kadiliman at napapunta sa liwanag, subalit kahit nasa liwanag na, tayo po dumaraan sa tinatawag na spiritual blindness. Amen? Amen. At ang sabi ng mabuting balita, ang lahat ng nasa Panginoon ay naliwanagan na. Ibig sabihin, yung spiritual blindness na yun, kung tayo po ngayon ay tunay at magiging tapat sa Panginoon,
naging tapat kay Yahweh El Shaddai, naging tapat sa ating pananampalataya, nasa sa atin na po ang liwanag na ibinigay ni Kristo. Subalit minsan lamang po, kung minsan yung liwanag na yun, itinatago namin sa takalan, sa ilalim ng salok. Kung kaya hindi natin nakikita ang daan ating pinupuntahan, kung ito ba ay landas patungo sa ibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Kaya po, doon po pumapasok, nagkakaroon po tayo ang patuloy na dumaranas ng spiritual blindness. Ang ibig ko pong sabihin, particularly in this community, ang marami pong dumaranas ng spiritual blindness pagkatapos nilang narinig, pagkatapos nilang nasumpungan, pagkatapos nilang naranasan ang grasya ng Diyos, may mga pagkakataon pa rin iniiwan ang gawain ng Diyos. That's one of the reasons why we are called spiritually blind. Bakit? Nakita na natin, eto lang katotohanan. Eto lang liwanag. Pero bakit natin iniiwan? Bakit natin iniiwasan? Bakit natin nilalayuan? Tayo ba ang nagbibigay ng liwanag sa bawat isa? Hindi. Si Kristo ang lumayo sa katabi mo, ang lumayo sa kapatid mo, ang lumayo sa kaibigan mo, na nasa sa gawain ito, ang nilayuan si Kristo. Ang nilayuan, ang liwanag na ibinibigay ni Kristo. Amen? Amen. Ang totoo pong tinawag ni Kristo at ang totoong nagliliwanag sa paningin ni Kristo at ang totoong lingkod ni Kristo at tinawag ng Panginoon, nagniningning na dapat ang liwanag ng mabuting balita na hatid ni Kristo. Kaya hindi ko po nagniningning ang salita ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lamang tayo totoo tapat kay Kristo, nakikitapat lamang tayo. Amen. Amen. Katulad na po ng aming naging isang bahagi po ng aking banggit sa Bible study namin kagabi. Marami ang tinawag, marami ang tinext, marami ang nag-like sa Facebook sa Bible study kagabi. Subalit ang tingnan ko po ang mga nag-like walang tagalis. Mali ng kayo, brother. Marami pong nag-like pero yung taga-taga saan? May mga taga-Parma, may mga taga-Greece, mayroon taga-Barcelona, makakapunta pa sila. Pero like na like nila yung Bible study. Pero sa taga-Greece, walang nag-like. Subalit hindi po natin kinukontent yun. Ang binigyan ko po, in-emphasize ko po kagabi, siguro nais ng Diyos na kayong naririto at kayong dumating dito ay nais pandayin ng Diyos upang kayong maging matatag ang inyong pananampalataya at tayo gagamitin ng Diyos upang mapatatag lalo ang gagawin. Inuuna po tayo, inuuna po tayong pagtatagin. At ito po, hindi ko po maiwasan hindi na sabihin, subalit we have just need to open our spirit at maging bukas po tayo kung kailangan matuto tayong magnilay o magkaroon ng reflection sa nagaganap sa kasalukuyan. Una ko po itong ini-open kay Brother Mel at ganoon din po sa mga tao na kagabi. Sabi ko, kahit na sino ang may kagustuhan sa gawain ito, kahit si Brother may pamaglagay sa iyo ng paghindi ka ng Panginoon, hindi ko magkakaroon. At kailangan natin. At ang isang bagay po ang isang organisasyon na kapag ang kalooban lamang ng tao masusunod, hindi ko magtatagumpayan. Amen. Subalit kapag si Kristo ang kumilos, ayaw naman magkakaroon niya ng katulad. Dahil ang liwanag ng Kristo ay ibinibigay sa ilang tao na gagamitin pundasyon at pinakantay ang kanilang espiritu. Kaya nga po sabi ko, kung totoo tayo naririto kay Kristo, yung kung kapayapaang kaloob ni Kristo na kanyang binanggit sa mga lagad nung una siya magpakita, ang sabi ni Kristo, ang kapayapaan, sumainyo ang kapayapaan ko, yun din po ang kapayapaan ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung tayo po ay totoo nasa presensya ni Kristo, payapa tayo sa lahat ng bagay, ano man ang makita natin, ano man ang marinig natin sa ating kapaligiran. At sinabi ko pa, kagabi,
kung ating babalikan at tayo magbabalik tanaw, simula ang pasimulan ng gawain ito, doon pa sa St. Helen, unang nagkaroon ng gawain. Sino nakakaalam mo? Si Brother Ronel lang siguro. Pero alam ko si Brother Ronel wala nang gabi na yun. Dahil nakakuha siya bantay sa parko. Subalit tunay nga po na sa tuwing babalik-balikan namin ang kasaysayan ng gawain na ito, hindi ko po sa pinapalagay ulo ng Sister Alice at saka ni Sister Mary ang lahat po na nagkaposisyon sa gawain. Hindi na tumawala ako nakatilis sa gawain. Amen. Why? Dahil ang liwanag ng Kristo hindi siguro bilang ganap na tinanggap. Sapagkat ang lahat po ng totoong tumanggap kay Kristo at nanatiling naliliwanagan ni Kristo, nananatili yan sa presensya at kandungan ni Kristo. How? Because si Kristo po ang ulo ng ating iglesia at tayo ang kanyang katawan. Kaya nga tayo hindi nakakabit sa ulo, hindi natin masasabi na tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Amen? Amen. Dahil ang totoo pong katawan ng Kristo na nakabit kay Kristo na siyang ulo ng ating iglesia. Kaya nga po, I would advise to everybody, because ito po si Kristo, narito ang salita ni Kristo, it is advice to everybody na magkaroon tayo ng Biblia. Upang sa ganon, ang totoong ulo lagi nasa sa atin. Kaya kinakailangan ko ang tunay na liwanag lagi taglay natin. Huwag tayong malulungkot katulad sinabi ko kanina. Huwag tayong panghihinaan katulad sinabi si Sister Mila. Kakunti tayo, kaya tayo marami tayo. Marami tayong biyaya. Dahil yung masakit biyaya ng magaling, ay siya sa akin ko, hindi po niya papabayaan sa paras. Hindi niya papabayaan sa akin. Ibibigay niyo po ito sa lahat ng tao tatanggap ng liwanag ng Kristo. Amen? Ngayon po, how can we live in the light of Jesus? Paano po tayo makakapamuhay sa liwanag na nakaloob ng Kristo? Brothers and sisters, sabi po sa verse 8 to 9, ganito po sinasabi. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ulitin ko. Mamuhay kayo ngayon. Tayong narinig ko siguro yun. Hindi ko siguro sasabihin sa mga wala dito. Kaya makalat po tayo dahil sa ating po sinasabi ng Diyos. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Mga minamahal, sa atin po ito, itinuturo ng mabuting balita na maging halimbawa ang sino mang tumanggap ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng matuwid at mabuting pamumuhay na nakalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Inatasan po tayo, mamuhay kayo ngayon ng nararapat, matuwid at mabuti na tulad ng isang tao na liwanagan. Because nga po, sabi ni San Pablo, we are the children of light. Kaya po, malinaw na sinabi ni San Pablo ngayon sa mga taong dapat mamuhay ng matuwid na katulad ng isang taong naliliwanagan. Open our spirit, huwag po natin bayang masaya. Ang sabi po sa aklat na sinulat ni San Pablo sa taga-Roma, chapter 12, verse 2. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, hindi po kinikriticize ng Diyos o kinikriticize ni Pablo kung ano ba yung ating naging dating buhay. Subalit nakikiusap siya sa lahat ng tao na liwanagan na
magbago na tayo, magpanibago na ng isip. Gawin na natin kung ano yung mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pinapakiusapan po tayo dahil tayo po ay totoong tumanggap na ng liwanag at mula sa kadiliman, hinango tayo ng kamatayan ng dugo ni Kristo sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang nais ni Pablo ngayon, magbago na tayo ng isip, gawin ang lahat ng mabuti, nararapat at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh El Shaddai. Kaya po malinaw na tinuturo sa atin ngayon ang mabuting balita na maging halimbawa ang sino mang tumanggap ng liwanag ni Kristo. Makita sa atin ang liwanag na aral na ating napapakinggan mula sa gawain ko. Kaya po lagi ko sinasabi, tayo po'y naririto hindi para lamang makinig. Tayo po'y naririto upang matuto, upang tanggapin natin ang liwanag na kaloob ni Kristo. Huwag na po natin pabayaan na masayang ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagtahak sa madilim na landas ng ating buhay. At ang pagtahak po sa madilim na landas ng buhay sa mundo ito, yung kung hindi natin binabago ang ating prinsipyo espiritualidad ng ating buhay. Subalit mapalag po ang lahat ng naliliwanagan ni Kristo at tumanggap ng liwanag at namumuhay sa liwanag na kaloob ni Kristo sapagkat ang grasyang kilala ang Yahweh Shaddai masusupungan lang sa liwanag, hindi kailanman ito makikita sa gitna ng kadiliman. Amen? Naunawaan po natin? Tunay nga po, ulitin ko po, ang number one, how can we live in the light of Jesus? Itinuturo sa ating mabuting balita na maging halimbawa ang sino mang tumanggap ng liwanag ni Kristo. Tinanggap ba natin talaga ang liwanag ni Kristo? Tinanggap ba natin talaga ang liwanag ni Kristo? Amen. Kung totoo tinanggap natin ang liwanag ni Kristo, ang kinakailangan mamuhay tayo sa liwanag na binigay ni Kristo at makita sa atin ang malulod na kaganapan ng totoong napalagay sa liwanag ni Kristo. Amen? Huwag na tayo umayon sa takunong mundo ito sapagkat naranasan natin ang lahat. Naranasan ang lahat siguro kung sa pagkain. Subukan lang natin yung mga hindi pa natin natitikman. Nasubukan lang natin dumaan sa buhay ng kamalian. Naranasan natin yung gumawa ng mga kasalanan. Bakit hindi naman kayo makita sa atin at gawin natin ang isang buhay na ganap at kasisiya na bunga ng mabuting balita na ibinigay sa atin upang tayo lahat na pinapantay ni Kristo sa hapon ito upang maging matatag ang ating pananampalataya. Maging isang magandang halimbawa ng mga tao na napapahiwalay sa landas ng liwanag na kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Number 2. Ang sabi sa verse 11, huwag na kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ipinubungang kabutihan. Sa halip, ibunyag ninyo ang mga iyon. Mga minamahal, malinaw po na sinabi at malinaw na itinuturo sa atin, how can we live in the light of Jesus? Number 2, ang tunay na nakaranas ng liwanag na bigay ni Kristo ay umiiwas ng makisama sa mga gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan at hindi nagtubungan ng kabutihan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ang sino man o ang tunay na nakaranas ng liwanag na bigay ni Kristo, umiiwas ng makisama sa mga gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay na hindi nagbubunga ng kabutihan sa ating buhay bilang mananampalataya. Ibig palang sabihin, hindi po pala masama kung tayo ay maging selective sa buhay na ito. Dahil kung atin pong mapapansin, kung tayo po ay nag-influensyahan ng hindi magandang bagay na ating taong pinapakasamahan, sa halip na tayo hilahin sa mabuti, tayo nahihiwalay lalo sa gawain ng Diyos, patuloy pa ba tayo makikisama sa mga ganang tao? Siguro hindi na dapat. Kahit sabihin ng kaibigan kita,
kahit sabihin mo, kamag-anak kita, pero ako may hinihiwalay mo sa liwanag na kaloob ng Yahweh Israel sa pamamagitan ni Kristo, siguro, it is now the time to decide. Sabi ko nga, it is now better, or it is now time to select the best answer inside the parenthesis. Hinihiwalay na tayo eh. Bakit pa tayo makikisa? Gayong itinuturo sa atin yung San Pablo, huwag na tayo makikisama sa mga taong gumagawa ng bagay na walang kabuluhan at walang ibubumang mabuti. Eh kung hinihila ka ng kalayo sa kawain, sasama ka pa ba? Inilalayo ka na sa iyong kapatiran ng tunay na nagpapahukong sa Diyos, sasama ka pa ba? Ang sabi po sa aklat na sulat ni San Pablo sa pangalawang Korinto, chapter 6, verse 14, huwag kayong makipag-isa sa hindi sumasampalataya. Maaari bang magsamang katwiran ng kalituan? O kaya ang dilim at ang liwanag? So brothers and sisters, it's now time to open our spirit kung ang ating mga taong kinakasama o ating mga taong kinakaibigan o ating mga taong kinakahiyaan ay naghihiwalay na sa atin sa pag-ibig ni Kristo, abay mag-isip na tayo. Hindi ba ikaw ay nag-iisa na kasama mo naman si Kristo kaysa kasama mo ang mundo, wala naman sa iyo ang liwanag ng Kristo. Amen? Brothers and sisters, huwag na po tayong magpapatalo sa kaway ng mga kaibigan. Huwag na po tayong magpapatalo sa kaway ng kabunduhan, sapagkat ang kaway ng mga yan, kung ang naglalayo na sa pag-ibig at liwanag ng Kristo, abay mag-isip na tayo. Dahil maaari ang kahantungan natin yan, tuluyan tayo maglamig sa salita ng Yahweh Shaddai. Kaya nga po sabi ko kanina, which is hindi naman dapat isingit yun, subalit nag-reflect lamang sa akin na marami ang manlalamig, subalit ang mananatiling tapat hanggang wakas siya ay maliligtas. Mahaba pa po ang takbuhin, mahaba pa po ang pagsusulit, mahaba pa ang ating pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Subalit ang mananatiling tapat, ang mananatiling matatag, at ang nananatiling sa liwanag ng Kristo siyang maliligtas. Amen? Kaya po ang kinakailangan, manatili tayo. Matuto na tayo mag-isip. Matuto na tayo mag-desisyon. Huwag natin pabayaan na ibang tao ang mag-desisyon para sa ating sarili. Huwag ka na sumama dyan. Huwag ka na sumama. Yun naman natin yun. Hindi po. Ako'y narinig sa gawain dahil nararamdaman ko, naranasan ko ang liwanag na kaloob ni Kristo. Amen. Matuto na po tayo mga kaibigan. Matuto na tayo ipaglaban ang ating pananampalataya katulad ng bulag na pinagaling ni Kristo sa mabuting balita. Siyang nagpagaling sa akin, paano pinagaling nila niya ang putik ang aking mata at ako pinapaghinabas niya at ako nakakita. Hindi na po nabago ang tanong ng bulag niya kay Kristo, sino nagpagaling sa akin at sino ang nagbigay sa akin ng aking paningin. Ang taong kausap mo, maniniwala ko ba't sumasamba? Opo, sasamba ako. Hindi na humiwalay ang bulag na pinagaling ni Kristo kay Kristo. Simula nang siya makakita, kahit na nung sabihin ng mga Pariseo, hindi po siya natinag. Dapat galing din tayo. Kapag totoong naranasan natin at tinanggap natin ang liwanag ng Kristo, kahit sino pang konsupilan ko, walang pwede maghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Yahweh. Amen? Lord Christ Jesus. Ang hindi sumasampalataya, tinutukoy dito yung mga tao hindi tumatanggap ng liwanag na dulot ng mabuting balita. Maaaring sila'y nakikinig, subalit hindi ka nang natinanggap sa kanilang puso. Nakikinig lang, hindi naman ginagawa. Dahil sinabi ko ni Santiago sa chapter 2, verse 17, ang pananampalataya na hindi mo naman dinaan sa gawa, ito ay patay. Useless, nonsense. Kahit makinig ka ng makinig, kung ikaw na may habang nakikinig, nagpukod ka lang ng kuko mo, hindi naman na-absorb yung mabuting balita na pinapakinggan mo. What is the use ng tayo nakikinig? O baka naman nakikinig niya, nakabukas nga kayo yung pinapakinggan, kaya ka naman kaya sa kusina, luto ka ng luto, linis ka ng linis. Paano po natin ma-absorb yung salita ng Diyos at paano natin ganap na maunawaan ang salita ni Kristo ating marinig?
He is not just a matter of listening. Kaya nga po sinabi ni Santiago,